Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Habang grabe ang paghihirap ng ating mga kababayan, ano naman ang pinagkakaabalahan ng mga opisyal natin? Ito ako pag mga tama naman ang ginagawa ng gobyerno, pinupuri natin, sinusuportahan natin. Pero tingnan nyo, ano ang programa ni Jun Vic Rimulya na inanunsyo? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, kung nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Okay. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga geng-geng, rugby, mga uwas na nagtatambay ng mga bata dyan, after 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki, naman babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanduman lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta, basta lalo na barkada. Pero, maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Ulitin ko, wala po akong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado kung kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Di ba? Tayo, pagpunta mo sa YouTube, lahat ng pinakamagaling ng Pilipino nagbibidyoke, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras. Okay, 10 o'clock. 10 o'clock tayo ha. Maliban, bibigyan natin ng exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, maawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan mag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Matulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Ha? Bawal ang mag-inuman sa labas ng bahay. Sa iskinita. Bawal ang lumabas na na walang damit. Oh, bawal. Ang daming bawal, Yan ang pinagkakaabalahan ngayon ng DILG. Nakita ko nung isang araw, kahapon ba yon, may isang lalaki na naghahalo ng simento doon sa iskinita. Hinuli. Sa Mandaluyong yata yun eh. Hinuli. Bakit daw walang t-shirt? Alam nyo, napaka-unreasonable ng ganyang patakaran. Unang-una, ang init-init ngayon. Kahapon nga dito sa Naga City, 44 degrees yung dito, ang init. Maghahalo ka ng simento. Naka-t-shirt ka. Siksikan ang mga bahay kasi squatter. Tapos ngayon, siyempre, siksikan ang mga bahay, squatter, ang init-init. Tapos, maghahalo ka ng simento. Maghahalo ka ng simento, kailangan naka-t-shirt ka.
Ang tindi ng ano to. Sa sitwasyong ito, hirap na nga ang mamamayan. Yan pa ang pinagkakaabalahan ng gobyerno. Ay, medyo kailangang ayusin ng gobyerno ito. Galit na nga ang tao sa hirap ng ano. Tapos yan pa ang pinagbibigyan ninyo ng priority. Talagang nag-iimbita kayo ng galit ng taong bayan yan. Ngayon nyo pa talaga naiisip na istriktong ipatupad yan? Bawal daw yung nakahubad ng damit sa totoo lang mga kabunyog. Kahit naman ako, totoo naman yun. Ako, nakita ko naman talaga sa ibang bansa, sa Europa, sa Japan, sa South Korea, sa Hong Kong, sa Taiwan, saan mang bansa, talaga namang ang mga tao hindi naman nagiinuman dyan sa labas ng kanilang bahay. Ang mga iskinita talaga, daanan yan ng tao. Totoo din naman, hindi lumalabas ng bahay na yung nakahubad yung mga lalaki, yung mga babae, may mga tuwalya pa sa katawan. Hindi ganon. At totoo yun. Pangit naman talaga. Kaya lang, tanggapin na natin na ang Pilipinas, mahirap na bansa tayo eh. Okay, sa ating mga middle class, ako halimbawa, ang compound ko, ay natural, hindi kami nagiinuman sa labas ng kalsada kasi may compound ako. Dito kami yung mga mahihirap nating kababayan. Ang mga kababayan natin sa squatters area na ang kanilang bahay, ilan ba? 4x4? 4x4. 4 feet by 4 feet o 5 feet by 5 feet o sabihin mo pang 6x6. O malaki na yung 6x6. Gawin nating 5x5. Nandun na yung sala, nandun na yung kainan, dining area, nandun na yung lutuan, mayroong maliit na kubeta. Nagsisiksikan yan dyan. Yan sa totoo lang, yan ang reality ng Pilipinas. Sino ba naman ang gusto na magiinuman sa bangkita? Sino ba naman ang gusto na Kaya lang ang init-init sa mga squatters area. Ang init-init sa mga lugar na siksikan. Ang buong kwarto, ang buong bahay mo, yan nandoon na. 5x5 ang area. Nandoon na yung nandoon na yung kusina mo. Nandoon na kayo natutulog. Ilan kayo sa pamilya nyo? Mag-asawa kayo, tapos may 4 kayong anak, 5 anak, or 6 na anak. Tapos, doon kayo sa panahong ito ng grabing init, nandun kayo lapat sa loob ng bahay. Siyempre lalabas kayo. Sa totoo lang, hindi maganda itong nagiinuman sa labas. Kahit naman ako kumbinsido, mali yan. Pero wag na muna natin pagkapukusan yan ngayon. Maraming problema ang bansa natin na mas dapat pukusan, hindi yan. Ano ba naman tong si Secretary of Interior and Local Government John B. Crimolia? Pababa na nga ang survey rating ni PBBM, ganyan pa yung programa mo, lalo mong hihilain pababa. Tulungan mo ang presidente mo, ang presidente natin, sige, sabihin na natin presidente natin. Tulungan nyo na. Hindi yung ganyan. Ano bang klaseng patakaran yan? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kahapon nga, napanood mo nyo ba sa TV yon? Sabi nung babae, hindi man lang kayo nag-abiso kung ano ba talaga, paano ipapatupad yan. Nakikita na namin yan na may balita, bawal na daw ang ganito, bawal ang ganon. Pero, ano bang multa? Ano ba? Wala man lamang bang anong warning? Wala man lang? Talagang diretso na kaagad, huli? Saka sabi nung babae, napapanood ko yung sabi niya, saka wala naman ito sa kalsada, nandito to sa loob namin, iskinita ito. Amin itong area na to, dito lang naman siya nakahubad. Saka naghahalo siya ng simento. Ang init-init. Actually, napaka-valid na mga yun. Napaka-valid. Kaya lang, syempre, yung mga inutusan na pulis, utos daw di gagawin nila. Katulad din yan nung panahon ni Duterte, utos daw patayin daw yung mga adik. Alam nyo, nito mga kabunyog. Maganda yung maganda na makita nating walang nagiinuman sa kalsada. Magandang makita natin na ang mga tao walang nakahubad sa kalsada. Pero sa totoo lang, ang hirap ipatupad niyan sa bansa natin kasi mahirap na bansa tayo Bigyan natin ng maayos na mga bahay ang ating mga kababayan. Bigyan natin ng maayos na mga bahay. Bigyan natin sila ng makataong tirahan. Pag mayroong bahay
na doon ang mga pamilya nandun sa loob, tapos mayroon kahit maliit na compound sa labas na pwede silang magtambay, hindi naman magiinuman sa labas eh. Hindi naman magiinuman sa labas. Oh, pagandahin naman natin ang buhay ng ating mga kababayan. Pag napaganda natin ang buhay ng ating mga kababayan, kahit wala kang ganyang patakaran, pag maganda ang buhay ng ating mga kababayan, hindi magiinuman sa kalsada yan kahit wala ka pang ganyan na patakaran. Sa totoo lang, sa totoo lang, naunawaan ko yung sinasabi na na bawal si ganito. Kaya lang, unang-una, wrong timing. Sa panahong ito ngayon, nahirap ang ating mga kababayan. Yan ang pagkakaabalahan mong programa. Pangalawa, ang init-init ngayon. Tag-init na. Tapos saka mo ngayon ipapatupad yan. Medyo ang gawin natin, pagandahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. Pag naging middle class ang karamihan ng ating mga kababayan, middle class katulad ng South Korea, ng Taiwan, hindi na yan magiinuman sa iskinita. Hindi na yan magtatambay sa labas. Kasi doon ka na sa loob ng bahay mo o kaya doon sa sa compound ng bahay mo, kahit maliit na compound man lang, mayroon kang matatambayan. Kaya lang sa ngayon, unang-una, squatter nga ang karamihan ng ating mga kababayan. Bakit squatter? Kasi yung mga malalawak na lupa, kinuha na ng mayayaman. Binili na ni Bilyar. Binili na ng Ayala. Yan yun. Samantalang yung mahihirap, nagsisiksikan sa mga squatter. Yan yung problema ng natin. Tapos ngayon, hihigpitan mo. Hihigpitan mo ng ganon. Sa panahon pa namang ito na hirap na nga ang ating mga kababayan dahil sa mataas na presyo ng petrolyo at mga bilihin. Ano bang klase yan? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ako, nagko-comment ako nito. Constructive ito. Constructive ito kasi kailangan ng administrasyon na mapalapit sa tao. Ito, sa tingin mo nito, Secretary of Interior and Local Government Jun B. Cremulya, napapalapit ba kayo sa tao sa ginagawa nyong ito? Linalapit mo ba ang gobyerno sa tao? Hindi Hindi ang matutuwa diyan yung middle class, yung upper class. Pero yung masa, karamihan ng masa nabubudol ng Duterte. Nabubudol ng Duterte, napapaniwala yung masa. Si Leni Robredo, nakuha ang suporta ng upper class sa middle class. Yung masa na kanino? Di ba? Tapos ngayon, ganito yung mga patakaran na pinapatupad ng gobyerno, ay nakakalungkot. Galit na nga ang tao sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tapos ngayon, sasabayan mo pa ng paghihigpit sa ganyan. Talagang nag-i-invite kayo ng galit ng tao niyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Pero habang ginagawa natin to, huwag nating kalilimutan. Panagutin natin itong mga korap sa ating bayan. At ang numero 1 korap ngayon na pinapanagot natin, mismong ang Vice President ng Pilipinas, si Sara Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.